Magandang araw po sa inyo lahat. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pagpapabuti ng katatagan sa pamamagitan ng microinsurance. Okay, para sa sesyon na ito, atin pong pag-aaralan kung paano natin pagpapabutihin ang ating kasapalagayan ng pamilya sa pamamagitan ng pagsali sa mga iba't ibang programa ng microinsurance. Paano nga ba natin hinaharap o ng mga pamilyang may pababang kita ang mga pagsubok o tinatawag na financial shocks? Okay? Hingid Hindi lingid sa ating kaalaman na ang buhay ay may hatid na iba't ibang pagsubok. Kasama na rito ang mga financial shocks na siyang isa sa mga pangkaraniwang umuubos sa ating mga ipon at ari-arian. Ang mga financial shocks na ito ay tumutukoy sa mga pangyayari sa ating mga buhay tulad ng sakuna, sakit, pagkamatay, at iba pa. Ang epekto ng mga pagsubok. Ang pagpapalago ng kita ng mga mahihirap na pamilya upang sila makaalis sa kahirapan ay isang mahaba at mahirap na proseso. Hindi ito nangyayari ng mabilisan sapagkat unti-unting naitataguyod ng mga mahihirap ang kanilang kita at ari-arian sa pamamagitan ng mga interbensyon ng gobyerno. Isa na rito ang mga subsidiya o yung mga nakukuha natin na for-face grants, kalusugan, edukasyon o mga scholarship at iba pa at mga mekanismong nakabatay sa merkado tulad ng mga kredito, mga account, sa transaksyon at iba pa. Gayunpaman, ang mga pagsubok tulad ng karamdaman, pagkamatay ng mahal sa buhay, sunog, pagnanakaw o mga natural na kalamidad ay maaaring maging sanhi upang ang mga naipon ay magalaw at maaaring gawing mas mahirap ang pag-alis mula sa kahirapan. Yung sinasabi dito na ang pag-angat ng kita ng mahihirap na pamilya upang makaahon sa kahirapan ay isang mabagal at masalimuot na proseso. Pero kung gayon pa man, ito ay nakasalalay pa rin sa unti-unting pagbuo ng kanilang kita at ari-arian na kadalasang tinutulungan ng mga programang panggobyerno. Okay? Gayon pa man, dahil sa mga hindi inaasahang pagkakataon, ah, ang ang nagiging epekto ng mga pagsubok na ito o ng hamon na ito tulad ng sakit, pagkamatay ng mahal sa buhay at iba pa ay siyang muubos sa ating mga ipon at ari-arian. So makikita natin dito sa diagram na ito kung paano nga ba umiikot ang mga epekto ng pagsubok. Una, kapag tayo ay nagkaroon ng pagsubok o tayo ay nagkaroon ng hamon sa buhay, dumating o sabihin na natin na meron tayong kamag-anak na nagkasakit, no? So, isa sa mga epekto ng pagsubok na ito ay ang pagkawala ng kita, pagkawala ng ari-arian, o pangangailangan ng malaking halaga ng pera. So, mula rito, tayo ay tutugon sa pagsubok na ito. Ang maaari nating piliing pagtugon ay una, gamitin ang sariling ipon at pangalawa, mangutang gamitin ang mga sariling ari-arian. So mula dito sa ating piniling tugon, magkakaroon na naman ng pangalawang epekto. Ito ay pagkaubos ng ari-arian o pagkautang, pagkabaon sa utang o pagkawalan ng kita at iikot na lang ulit sa panibagong sirkulo, no? Ayon sa pananaliksik na sinagawa ni Monique Cohen at Jennifer Sebstad noong 2003, inilarawan na nila ang epekto ng isang pagsubok bilang isang proseso na may dalawang yugto. Una na rito ay ang agarang epekto ng pagkawala ng ari-arian o kita at ang pangangailangan na malaking halaga ng pera na siyang sinusugundahan ng pagharap sa mga panganib. Okay? Ang pagharap sa mga panganib o pagsubok ay isa sa mga pagtugon na ginagawa ng iba't ibang mga tao o ng pamilya laban sa mga panganib na ito. Isa na rito ang pagbabago ng konsumpsyon. So, maaaring bumaba ang ating konsumpsyon. Binabawasan natin yung mga dating binibili natin. Nagiging malikhain tayo sa pagbabudget. At panghuli ay pagkuha ng maliliit na utang. So, paano nga ba natin mapapabuti ang katatagan ng ating pamilya? Lalong-lalo na sa mga ganitong pagkakataon. So, isa na rito ay pagpapalakas ng kita gamit ang microinsurance. Ang microinsurance ay
nakakatulong upang mabawasan ang pagkalugi ng mga mahihirap na pamilya at sa pamamagitan ng microinsurance, nagbibigay rin ito ng proteksyon laban sa mga panganib katulad ng mababang premium na naaayon sa kanilang kakayahan. Ang microinsurance din ay mahalagang malaman natin upang makita ang kagandahan nito dahil ang insurance ay isang kontrata na nagbibigay ng proteksyon laban sa mga panganib o pagkalugi. Ito ang ating nagiging safety net para ang ating mga ari-arian at ang ating mga ipon ay hindi magalaw. Bakit nga ba natin kailangan ng insurance? Tandaan natin na ang insurance ay isang paraan ng pagtugon sa inyong kahinaan at pamamahala ng inyong mga panganib. Mayroon din ibang mga paraan tulad ng access sa standby credit, self-insurance, tulad ng sinking funds at iba pa. Kapag bumili ka ng insurance, inilipat mo ang halaga ng posibleng pagkalugi ng kumpanya o ng inyong pamilya sa insurance kapalit ng isang bayad. Ito ay tinatawag nating premium. Okay? Kapag nangyari ang isang hindi nasahang kaganapan tulad ng aksidente o kalamidad, ikaw o ang iyong pamilya ay protektado dahil ang kumpanya ng insurance ay magbabayad para sa iyo laban sa iyong pagkalugi. Okay. Paano nga ba natin malalaman ang mga pangunahing kaalaman tungkol sa insurance? Una, meron tayong tinatawag na managed business risk. Ito ay maaaring bumili ng mga negosyo ng mga polisiya ng insurance para sa kanilang mga ari-arian. Halimbawa na rito ay mga property, pananim, iba pa. Mga aksidente sa operasyon, kalusugan ng mga empleyado at iba pa. May mga uri ng insurance na kinakailangan para sa mga negosyo, tulad ng kapag kumuha ng mga pautang mula sa mga pinansyal na institusyon. Halimbawa na rito ay mga bangko, yan, Cebuana, okay, microcredit. Pangalawa ay ang pag-manage ng personal risk. Okay, kasama sa mga uri ng insurance ang life, health, accident, travel, education at ari-arian na nagbibigay ng proteksyon sa pamilya. Okay? Okay, kung uulitin natin, ang business risk ay tumutulong ang insurance para sa pagkalugi ng ating negosyo. Personal risk naman ay pinoprotektahan nito ang ating mga personal na ari-arian. Okay. Ano pinagkaiba ng insurance sa microinsurance? Okay. Ang microinsurance ay isang produktong insurance din. So, isa rin siyang insurance na dinisenyo para sa mga mahihirap na nagbibigay proteksyon laban sa panganib. Okay? Ang insurance ay merong mas malaking premium na tinatawag o malaking binabayaran. Ang microinsurance naman ay sa maliit na halaga, ikaw ay secured na. Okay? So, hindi mo kailangan gumastos na malaki para ikaw ay maging safe sa iba't ibang uri ng financial shocks. Dahil narito ang microinsurance. Okay. Ang microinsurance, tulad ng traditional na insurance, ay sumasaklaw sa mga hindi inaasahang kaganapan. Ngunit may mga katangiang hindi karaniwang matatagpuan sa mga traditional na produkto ng insurance. Isa na rito ay ito ay mababa ang presyo, kaya abot kaya at at the same time ay mas accessible sa ating may mga low-income earners. Okay? So kung makikita natin, ito ay dinisenyo para sa mga may mababang income. Okay? Ginawa siya na meron siyang abot kayang premium o kontribusyon na kahit piso hanggang 40 pesos ay pwede ka nang sumaklaw sa microinsurance. Kumbaga ito ay tingi ng traditional na insurance. Okay? Pangalawa ay mababang halaga ng coverage. Ayon sa regulasyon, ang pinakamataas na coverage sa bawat microinsurance ay 537,000 habang ang ilan naman ay may coverage na kasing baba ng 5,000 pesos. Pangatlo, malinaw na tinutukoy at simpleng kontrata na may minimum na mga paghihigpit. Ang isang microinsurance policy ay kailangan malinaw na itakda ang halaga ng coverage, mga benepisyo at kondisyon ng insurance gamit ang simpleng mga termino at nakasulat sa Ingles o Filipino ng walang maliliit na letra. Pang-apat, simpleng dokumentasyon at mga kinakailangan lamang ang pwedeng gamitin para sa pag-claim.
Isa na rito ay ang application form ng microinsurance na nangangailangan ng minimum na impormasyon tulad ng isang valid ID at pag-aayos ng claim ay dapat tapusin sa loob ng 10 araw ng trabaho o 10 working days na may posibilidad na tanggapin ang sertifikasyon mula sa barangay at ang ilang provider tulad ng Cebuana Lawilier ay napapabilis ang proseso ng pag-claim sa loob lamang ng 24 oras. Paano nga ba kumuha ng produkto ng microinsurance? Una, suriin muna natin ano nga ba ang pangangailangan nating coverage. Okay? Titignan natin ang bawat benepisyo, magkano, at ano ang kakayahan nating magbayad para sa premium na ito. Pangalawa, pag-aralan ang inyong mga pagpipilian. Lagi nating titandaan na dapat accessible at kakayanin ng ating pamilya ang premium na ating titignan. Pangalawa ay sumasaklaw sa premium na kung anong nais nating maging benepisyo in the long run. At pangatlo, ay dapat tayo makipag-ugnayan sa lehitimong provider upang maging ligtas sa mga scam at budol. Okay? Karaniwang uri ng mga produkto ng microinsurance sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na life insurance. Ito ay pangmatagalan. Ito ay para sa hanggang mag-retire tayo. Pangalawa, accident insurance. Ito ay kung sakaling maaksidente ang isang parte ng pamilya o ikaw mismo. Pangatlo ay ang health insurance. Pang-apat ay ang property insurance. At panglima ay ang personal property insurance para sa maliliit na negosyo. Okay, saan nga ba makakuha ng produkto ng insurance? Ito ang mga iilan sa mga nagbibigay ng microinsurance. Unang-una na dito ay ang Asian Life and General Assurance Corporation, Card Pioneer, Grimes, okay, AFP General Insurance Corporation, PNB MetLife, okay, Microcredit, Cebuana Lawilier at Microinsure. At dito na po natatapos ang ating video presentation ngayong araw.